mga kapatid na wala dito. Ano maraming mga may karamdaman ngayon. Una lang, si Juan, si Ate Liz. Hindi ko lang alam yung iba namin aking mga kapatiran kung ano yung kanilang mga karamdaman. Ano ba rin yung karamdaman nila? Yung mga kapatid nila kaya tayo po kung na lang. Kaya patatangin natin yung mga kapatiran natin. Kung saan naman lang yun, kung meron lang mga karamdaman, isama natin yung patatangin. So, buksan natin ating mga Biblia sa awit 52. 52 na tayo sa awit 52. At ganun din, pakain natin dito ng salita. Sa awit 52. Kung nandiyan kayo sa awit 52, basahin ko na muna Diyos hanggang matapos malik maiksi at hanggang 9. Sabi nito, sa 1, bakit ka naghambog o taong dakila? Sa gawa mo'y mali, ang pag-ibig ng Diyos ang mamamalagi. Walang may wasabi ng iba, ang iyong matalim na dilan, kadang sinungaling. Number 3, higit na mabuti ang iyong pag-ibig sa gawang masama. Higit na mahal mo'y kasinungaling kaysa gawang tama. Taong sinungaling may tutong sa ulan ng salita. Sa 5, kaya to sakit, alisin ka ng Diyos sa loob ng tulda. Sa lupa ng buhay, aalisin ka niya. Tuloy makikita ng mga matuwid, matatakot sila, at ang sasabihin bawang nagtatatawa. Number 7, masdan mo ang taong di mananalig sa Diyos ng upang maligtas. Sa taglay niya, yaman ay doon nanalangin kaya napahamak. Gawin ng libuan ng labi ng templo ang aking katulad. Niwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Sabay-sabay tayo sa 10. Kaya ko titigil ng pasalamat sa iyong ginawa. Ang kabutihan mo ipahayag ko kasama ang mga. Tuloy na salita ng Diyos at ito na basa. Manalangin po tayo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. So umagang ito o Diyos, kami ay sama-sama na dumulog, lumalapit sa iyong mahal na presensya, Lord. Lord, so umagang ito kami ay dumudulog sa iyo, Panginoon. Ang bawat sa amin, Panginoon, nandito sa bahay pananambahan. Walang ibang layunin namin, Panginoon, kundi mabigyan ka ng papuri at salamat sa mga kabutihan mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, salamat sa bawat sa amin. Binigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan. Binigyan mo kami ng biyaya at binigyan mo kami, Panginoon, ng pag-iingat sa aming buhay sa bawat araw na kami, O Diyos, lumalakad sa aming mga lakad. Nandiyan ka, Panginoon, upang kami gabayan, tulungan at iligtas, Panginoon, sa uri ng kapahamakan. Kaya, Panginoon, sa oras nito, Panginoon, kami ay sumulog sa iyo, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ang Panginoon, nagbigay sa amin ng lahat aming mga pangailangan. Lord, sa pag-umpisa naming mga gawain, Panginoon, patuloy mo kayong pangunahan. Ikaw, Panginoon, magbigay sa amin, Panginoon, ano ba yun dapat naming gawin bilang mananampalataya, Panginoon. Lord, dalangin din namin, Panginoon, sa oras nito, Panginoon, aming mga kapatiran, Panginoon, kung saan man sila naroon, kung mayroon man kanilang mga karamdaman, Panginoon, kung ano man kanilang, Panginoon, na sa oras nito, Panginoon, ano man kanilang ginagawa, O Diyos, aming ginadalangin, O Diyos, na patuloy kang kumitilos, Panginoon, kung anong mga karamdaman nila, Panginoon, aming hiniling sa iyo, Panginoon, na patuloy mo silang pagalingin, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman. Lord, kung ano mga kanilang ginagawa, Panginoon, pumasok sa kanilang mga trabaho, Panginoon, dalangin din namin, Panginoon, na patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Patuloy mo sila, Panginoon, bigyan ng pag-ingat upang nila, Panginoon, magkaroon sila, Panginoon, katiwasayan sa kanilang pagpasok sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Ngunit, Panginoon, ang araw nito, Panginoon, na nilaan mo sa bawat mga anak, Panginoon. Dahil kami, Panginoon, sa araw nito, Panginoon, ito lang panahon kung saan nakatipon-tipon ang iyong mga anak sa lugar nito, Panginoon. Ito lang ang panahon, O Diyos, na kami, Panginoon, ay nakasama-sama, Panginoon, malaya kayo, Panginoon, dumulog at lumalapit upang ikaw, O Diyos, aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, ipapasalamat po kami, Panginoon, sa iyo. Dahil kahit kami, Panginoon, may maraming mga pagkukulang, Panginoon, meron kaming pagkakamali, O Diyos, patuloy pa rin yung pagmamahal mo, O Diyos, na ginagawad mo sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa walang sawang pag-ibig at pamamahal mo sa amin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, hanggang sa wagat, Panginoon, na
nanatili yung pag-ibig at mamahal mo, Panginoon, sa bawat sa amin. Kaya, Panginoon, kami pag-umisa, gabayan mo, O Diyos, lalo, Panginoon, ang pagdala sa mga auditan, O Diyos, na ang gawain namin, O Diyos, magkapagbigay ng salamat at kapurihan, O Diyos, sa iyong mahal na presensya, Panginoon. Lord, maraming salamat sa Panginoon, Panginoon. Amin kang patuloy na salamatan. Amin kang purihin, Panginoon. Amin kang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, O Lord. Maraming salamat sa iyo. Dadalangin mo siya, Ma. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, good morning po sa ating lahat. Iniimbitahan ko po ang bawat isa na batiin po ang ating mga kapatid ng isang magandang umaga. Panibagong araw, panibagong buhay para pasalamatan ang ating Diyos na buhay dahil ang pag-ibig ng Diyos ay di nagbabago na sa anumang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ay noon, ngayon, kailanman. Hallelujah! Psalm 73 verse 26, mahina man ang aking katawan at isipan, Kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailangan. Kaya sa bawat hamon ng ating buhay, sa bawat pagod ng ating katawan, sa
isip man o emosyon, si Lord lang po ang ating solusyon. Kaya purihin, dakilasan at sundan po natin ang ating Panginoong Jesus. Kalbaryo ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ayong pasan, pagdaramdam ko biguan.
Magandang umaga po, Panginoon, sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat dakilan Diyos sapagkat narito po ang inyong mga anak na patuloy na magpupuri at sasamba sa iyo, Panginoon. Aming pinagpapasalamat, Panginoon, ang patuloy mong pag-iingat sa bawat siya, patuloy na pagpapala, Panginoon. Alam po namin dakilan Diyos na sa kabila ng aming mga pagkukulang ay nakahanda po kayo lagi na magpatawad kapag kami ay dumudulog sa iyo, Panginoon. Lord, aming lalapit, Panginoon, ang aming bansa dakilan Diyos na patuloy na isinasaayos ng mga namumuno sa aming bansa at dakilan Diyos. Pangunahan mo po, Panginoon, ang aming Pangulo na sa pagnanais niya na magkaroon ng magandang pamumuhay, katapatan ang namumuna dito sa aming bansa, dakilan Diyos. Umaasa po kami, Panginoon, na patuloy mo pong lilinisin, dakilan Diyos, ang aming mga leader mula sa itaas hanggang sa pinakamababa na naglilingkod hanggang sa barangay dakilan Diyos. Umaasa po kami, Panginoon, na ang lahat ito ay mayroong pagtatagumpay sapagkat kayo po ang nagtatag dakilan Diyos ng mga mamumuno at namumuna sa bansang ito dakilan Diyos. Alam po namin, Panginoon, na napakalaki ng mga pagkukulang ng bawat isa. Laging sinasabi mo po, Panginoon, sa aklat ng Timoteo dakilan Diyos, matuto kami manalangin, ipanalangin ang mga namumuno dakilan Diyos. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang na ito. Salamat dakilan Diyos sa paalaala ito at nawa ay magsimula po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat dakilan Diyos sa gawain ito. Meron nasa trabaho o nasa gawain, nasa tahanan, dakilan Diyos, na mga dahilan para hindi namin makasama sa pagpupuri at paglilingkod sa inyo ngayong umaga. Umaasa po kami, Panginoon, na ang iyong patuloy na gagawin sa bawat isa sa amin. Sa aming mga puso, Panginoon, ay iyong pupukawin ng iyong mga salita o nadadalhin ngayong umaga, Panginoon. Lord, aming dinadalhin din po, Panginoon, ang aming Mother Church dakilan Diyos na patuloy sila sa gawain na dalawang trabaho o gawain at paglilingkod pagka umaga, Panginoon. Ang lahat ng Panginoon ay magkaroon ng kaayusan, pakikinig para ang lahat na ito ay magkaroon ng tunay na gawain na paglilingkod, Panginoon. Tulad ng aming pag-aaral kami na Panginoon, laging sinasabi ang obedient, pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, aming nilalapit dakilan Diyos ang maghahayag ng iyong salita ngayong umaga. Nawa, Panginoon, ang iyong mga salita, ang iyong mensahe na gagamitin mo po sa aming magdadala ng iyong salita, Panginoon. Tunay na ang presensya mo po, dakilan Diyos, abang kita sa kanyang kaanyuan, dakilan Diyos. Umaasa po kami, Panginoon, sa aming pakinig ng iyong salita na ibabahagi, Panginoon, ay merong encouragement sa aming mga puso, merong impact, dakilan Diyos, para kami ay sumunod. Umaasa po kami, Panginoon, na ito po ay patuloy na mananatili sa aming mga puso na ay aming pakikinggan ngayon, dakilan Diyos. Ang dalangin po namin, Panginoon, magkaisa po kami, Panginoon, sa pakikinig at sa pag-aalaala na iyong ibabahagi. Ang lahat po, Panginoon, ay aking pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Ang lahat magsabi namin. Amen.
Good morning. May buntag. Yan. Yung mga ano po, sa Bisaya. May mga ligway po kasi tayo na minsan din natin alam. Yan. Ito isang example. May buntag po. May buka din. Ayan, amen. Good morning. Ayan, ngayong umaga po ay talagang last Sunday po dahil hindi pa rin ako nakagit over dun sa ano. Tayo po yung magbabasa. Ayan, magbabasa tayo. Talagang lang po tayo nagbabasa po naman talaga. Babasahin po natin yung ating salita ng Panginoon. Ayan. Muli po, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa oras pong ito ay at this moment po, sabi nga ay sino po sa atin yung ngayon po o mga nagdaang araw ay meron po yung tayong kabigatan na dinadala o problema o mga pinagdadaanan sa mga kabataan, yung mga may pinagdadaan, mga anik-anik dyan. Mga kabataan natin na may pinagdadaanan at this moment. Sino po yung mga, huwag po kayo mahiya. Yan, yung mga sabi nga, kanina tinatanong ko po yung mga kabataan, sabi ko, kamusta po ang buhay na naka-isang linggo po ng buhay po natin. Ay, may mga race 1 to 10 po ay merong magsabing 9, 7, merong 6 na nagsabi yung kanilang buhay ay gano'n. Baga, ang level ng pagiging okay. Ako, merong mga 9, parang 1% lang yung kanilang hindi okay. And hanggang nakakatuwa na gano'n pa rin po na maganda po ang buhay pa rin. Kaya tinatanong ko po, sino po yung mga may pinagdaanan na kabigatan sa buhay? At alam ko po lahat po tayo ay dumaraan po. May mga suliranin sa buhay po natin na pinagdadaanan. Maaring po yan ay, una ay, yun, sabi nga ay pera. Maaring pong pera yan. Maaring material na bagay o relasyon o pag-ibig. Sabi nga ni, parang nawala yung ating ibang kabataan. Ayun, si Godwin, di ba? Nagsinabi, pag-ibig. Kalusugan, yan. Yan yung ating mga, sabi nga, maaari pinagdadaanan ng suliranin, and most especially yung suliranin, minsan daraan sa buhay po natin, yung spiritual na suliranin sa buhay po natin. At sigurado po ako, sa mga suliranin niya, may kanya-kanya po tayo pamamaraan kung paano po natin i-resolve yung ating pong mga pinagdadaanan sa mga bagay na dumarating po sa buhay natin. For example po, parang matulad ka po, pag-pera, paano ba resolvahin ang pera? Minsan po, marami tayo ay di ba? Diyan si si ating channel lending, mga ganun, di ba? Yung ATM card natin kung saan-saan po napupunta. Minsan yan po yung, may kanya-kanya po tayong pamamaraan. But this morning, sabi nga po, this morning, sabi po ng Lord, sa buhay po natin ang mga pinagdadaan, battles belongs to me. Sabi ng Panginoon. Ngayon po ang sabi ng Panginoon ngayong umaga po, the battles belongs to me. Alam niyo po, ito po na nakaraanan lang po natin, di ba? Ang ating pong, dadaanan ko lang po, sabi nga, strengthen in faith. Yung ating pong, this year, na ating pong, team. Di ba? Tayo po ay papalakasin at pinapalakas ng Panginoon. Sabi nga po dyan, hindi siya nag-alindangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumalakas dahil sa kanyang pananampalataya. Nagpuri pa siya sa Diyos. Yan po yung ating papaalala ko lang po, baka makalimutan natin this coming year na daraan po, yan po ang ating team na tayo po ipalalakasin ng Panginoon. Kaya kahit ano pong pagdaraanan ng buhay po natin ito, naniniwala ako na andyan, bibigyan po tayo ng lakas ng Panginoon. Amen? At sabi nga po kaya nabagit ko nga po kanina, the battle belongs to the Lord. Yan po din po ang ating magiging title ng ating po pagninilay-nilayan sa umaga pong ito. Amen? Yes. Yeah.
ating pong basahin sa aklat po ng Exodus. Makibukas po tayo sa aklat po ng Exodus. Yan, sa aklat po ng Exodus 8 to 13 po ating pong babasahin. Ayan. Kung kayo po ay nariyan na, meron po ba kayo? O basahin na lang po natin dito. Total, nariyan na rin po. Babasahin ko po ang 8, basahin po nyo ang kasunod, palitan po tayo. Sabi po sa 8, nang ang mga Israelita ay nasa Repidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sabi mo ay humili ka na niyo ng taon natin ang plano sa pagkakalaban sa mga Amalekita. Hawakan mo naman ang tungkol na binigay sa akin ng Diyos at tayo ay sigaw ng tungkol. Then, sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta ng Burol. Next po. Kapag nakataas na may Moses, nanalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nanalo naman ang Amalekita. 12. Nangawit na si Moises kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupuruan si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Last verse po. Dahil dito yung talo ni Josue ang mga Amalekita. Amen. Tayo po sumandali manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasan na patuloy, Panginoon, na binibigay mo po sa bawat isa sa amin. At patuloy, Diyos, dalangin namin ang pagsama ng iyong banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na buksan po ang aming spiritual na pangunawa, pandinig, Panginoon, upang maunawaan namin ang iyong mga salita, Panginoon. Dakilang Diyos, kayo po patuloy na mamuna at patuloy na mataas sa aming pong kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa panging pangalan ng Panginoon, Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Yan po yung senaryo, yung picture po na sabi nga ay doon sa ating kwento. Makikita natin nung panahon na sila po ay nasa Repidim, na sila po doon ay yung kanilang stall sila na puta nila doon, ay sinalakay sila ng sabi nga ng mga Amalekita. Yun po yung isang senaryo na makikita po natin yan. May stick. Yung stick po na hawak po ni or staff na hawak po ni Moises, yan po ay symbolize sa power of God. Kasi makikita natin sa binasa natin na pag nakataas po ay nananalo po si Josue. At pag bumababa, natatalo si Josue. Ibig sabihin, yung po, doon po nakaano po ang kapangyarihan ng Panginoon. Na nakahawak sila sa kapangyarihan ng Panginoon. Pag ito ay binibitawan nila o sabi nga ay binababa nila, ay sila po ay natatalo. Symbolize ng kapangyarihan po ng ating Panginoon. Yung pong pagtaas ng kamay, hawak po ang staff or the rod or stick na hawak nila, yung gawa po ni Moises, yan po ay symbolize our prayer and trusting God. Na nagtitiwala po tayo sa Panginoon, kaya natin itinataas ang ating kamay. Diba po? Parang katulad po yan ng tayo po ay pag nagpupuri sa Panginoon. Bakit po natin itinataas ang ating kamay? Ibig sabihin po ay ibinibigay natin ang papuri, ang kataas-taasan para sa Panginoon at sinusuko natin ang lahat. Kaya natin nakataas ng kamay habang tayo umaawit, di ba po? Yan po ay symbolize, sabi nga po, ng prayer, panalangin at pagtitiwala sa Panginoon. Yung tatlo naman, makita niyo po yung scenario sa picture na ito. Yung tatlo, tingnan niyo, si Aaron at si Hur. Tapos siya nila nakahawak, nakahinawakan po nila yung kamay po ni Moses. At si, medyo maliliit lang doon, nandun sa baba siya So, suwi na hindi paglaban. Nagsisimbolize po yan sa body of Christ. Isa-isang katawan. Makikita niyo po, di ba, yung kanila para tinulungan ni Aaron at Hur. Yung kanila pong
leader na nangangawit na doon sa ano. Kasi napansin nila, di ba? Napansin niya Aaron na turpa. Parang pag tumitingin sila doon at bumababa yung rod, natatalo si Josue. Huwag ka na-observe nila yun. Kaya sila tumulong agad. Hinawakan nila yun habang nangangalay. Pinaupo, di ba? Doon sa binasa ko natin, sila kumuha ng bato, pinaupo at hinawakan yung kanyang arm. Minsan po, parang makikita nyo sa senaryo, minsan po, sabi ko kanina kaya nagtatanong, minsan po, may problema na po tayo. Sabi nga, bumabagsak ng spiritual na buhay natin, nagkakasakit tayo, may mga nagagawa tayong pagkakamali, pagkakasala. Minsan ayaw pa natin lumapit sa Panginoon eh. Ayaw pa natin itaas yung ating kamay. Ayaw pa natin isuko. Hindi ibig sabihin tinaas, parang ayaw na natin o suko na tayo sa buhay na ito. Ibig sabihin ay tinatanggal na po natin yung kakayahan natin. Kaya natin tinataas yung ating kamay sa Kanya. Tanda po yan ng pagsuko. Nagpagpakilala sa kapangyarihan ng Panginoon. Kung makikita niyo yung senaryo dyan, kinilala ni Moises yung kapangyarihan ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na ayaw natin o suko na tayo, kundi binibigay natin sa Diyos ang lahat ng kakayahan natin na kung wala si Kristo po sa buhay natin, wala tayong magagawa. Amen? Kung wala po ang Diyos sa kanila, wala po silang magagawa. Sabi nga po sa Philippians 4:13, sa Philippians 4:13, na lahat ng ito yung magagawa ko dahil sa lakas at kaloob ni Kristo. Diba? Hindi dahil binigyan ka, kundi nagkakaroon ka ng lakas na ito yung magagawa mo, hindi. Ang ibig kong sabihin ng verse na ito ay, kung hindi sa lakas at kapangyarihan ng Panginoon, wala po tayong magagawa. Amen? Kailangan ibigay po natin kung ano po yung meron tayong kakayahan, kung ano meron tayong lakas. Ibigay po natin yan sa Panginoon. Lord, ikaw na po. Kasi kung meron po tayong mga kabigatan at meron po tayong mga pinagdadaanan sa buhay po natin ito, sabi nga po, tayo po ay kumilos. Kumilos po tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Hindi yung may problema ka na nga, o meron ka ng Amalekita. Yung Amalekita po, yung po ay sumisimbolize po. In our modern world, sabi nga ito po ay unang panahon. Ngayon sa panahon po natin, tayo po ay matawag na modernong Israelites. Di ba? Ngayon, may mga Amalekitang dumarating po sa buhay natin na hindi po natin inaasahan. Yan nga po yung minsan, biglaan po tayo nagkakaproblema. Minsan, nagkakaroon tayo na hindi po natin inaasahan. Minsan, yung hindi po natin inaasahan, na lakas-lakas natin, hindi na natin inaasahan. Minsan, nagkakaroon tayo ng sakit. Hindi natin inaasahan, bigla na tayong kakakapusin, kukulangin sa pera. Yung may problema ka na nga, ayaw mo pa lumapit sa Panginoon minsan. Sometimes ayaw pa natin. Kung kani-kanino pa tayo lumalapit, for example, masakit ang tiyan. Di ba? Masakit ang tiyan. Kani-kanino pa lalapit, ano po? Papatawas. Parang gano'n. Minsan pagka parang masakit ang tiyan na, wala ko, baka pwedeng anong tawag doon? Yung nawayan nauusog. Kung kani-kanino pa lumalapit. Di ba kung may problema? Yan po example lang. May problema tayo sa, sabi nga, sa relasyon. Kung kani-kanino pa lumalapit. Minsan nananapitan pa yung ubod pa ng parang sinabi mo ngayon, parang kinabukasan, alam na ng buong bayan. Kung kani-kanino pa po tayo lumalapit. Nagkatapuhan kayo magkapatid. O kaya kayo mag-asawa. Ang unang lalapitan po si Meta. Si Facebook. Naka-wall na agad. Naka-my day na agad. Pag may problema sa kapatid, naka-my day na agad. Hindi po yan nakakatulong sa buhay po natin sa totoo lang po.
Hindi po, huwag po tayo kumonsulta doon sa mga bagay na hindi naman po nakakatulong sa atin. Minsan yung kapitbahay, di ba? Bis na kausapin, pagkasundo, minsan makikita mo sa wall ng Facebook, doon. Di ba? Parang may nabasa ako, sabi, ang dami naman paparadahan doon pa sa harap ng bahay namin. Sa Facebook ko. Pwede ba naman kausapin? Pwede po bang kasi may dumadaan dito. Hindi yung lalagay mo pa sa wall mo, sa my day mo, na araw-araw na lang araw. Diba? Yung may mga problema po tayo sa buhay po natin na pinagdadaanan. Diba? Ano po muna? Kay Lord, makikita po natin doon sa Sinado si Moises po. Doon po sa binasa po nating verse. Diba? Antimano po, nung sinabi na nararabalitaan na susugurin sila, na hindi na po siya nagdalawang isip, "Oy Joshua, mag-ipon ka, pumili ka ng mga tao, mahuhusay at magaling, sige, puntahan nyo sila at labanan nyo sila, at ako naman ay doon sa taas." Hindi na nag-isip paano, ano kung gagawin natin, Talagang, kasi alam nila na meron silang Diyos. Tayo dapat alam po din natin yun, na pag dumarating po tayo sa point ng buhay po natin na meron po tayo pinagdadaanan, may kabigatan, dapat po alam po natin na meron tayong Diyos na malalapitan. Huwag po tayo lumapit kung kanino, maliban lang po talaga ang pinagkakatiwalaan natin. Yung ating pong lalapitan. Di ba? Huwag po masyado kay social media. Kasi minsan hindi mo masyado maganda eh. Nagkagalit lang kayo magkapatid, no? Diba, i-post mo na. Nangihirap lang na di pa maano. Mismo. Ayaw pa magpahiram. Diba? Sabi nga po, kung meron po tayong kabigatan, suliran pagsubok sa inyong buhay, at nakikita po natin dihado tayo, sabi natin parang hindi natin kaya, o nabibigatan natin, parang susuko na tayo, parang ayaw na natin. Sabi nga ay, hindi po agad tayo humingi ng tulong sa Panginoon. Kailangan po, itaas po natin agad ang ating kamay. Sabi natin, Lord, dehins ko po kaya. Ano po dehins? Dehins ko po kaya, Lord. We have to acknowledge the Lord in all our circumstances in life. Ito man ay malungkot, masaya, mahirap, itaas po agad natin ating kamay sa Panginoon. Gaya po ng ginawa. Dito sa mahirap po ginawa nila Moises. Because God is with us. Amen? Eh, ang problema po, kung hindi naman nananalay tayo sa ating ugat, yung pagiging isang anak ng Diyos, o pagiging isang anak ni Kristo, o pagiging born again Christian, kahit pa 24 hours natin itaas siya nating kamay, wala pong mangyayari. Kung hindi naman nananalay tayo sa buhay natin, ang pagiging isang Kristiyano, ang pagiging born again Christian. Kahit po, magdamag ka makataas ang kamay mo dyan, wala pong mangyayari dyan. Kung wala kang connection sa Panginoon. Minsan kasi, mga minamahal kong kapatid, there are times na minsan binabaliwala po natin ang Panginoon. Minsan gusto lang natin mag-church. Pag okay sa akin, no? Parang maluwag ang oras ko, mag-church ako. Pag meron akong rest day, okay, mag-church ako. Lord, second choice ka na lang muna. Kasi may work ako eh, may trabaho ako. Second choice ka na lang muna, Lord. Kasi may work ako. Lord, second choice ka muna kasi tampak ang labahin ko eh. Unahin ko muna itong labahin. Hindi mo na ako atin. Na Sunday service, nabalitaan ko ang speaker si ano eh. Puro basa lang yan eh. Basa. Babasa lang yan. Sometimes, so binabaliwala po natin ang Panginoon.
Para din po minsan, parang dito po sa mga natayo. O kaya naman sa kantahan at tugtugan. Di ba? Talaga bang binibigyan natin yung best? O para makaraos lang? Okay na yan, Lord. Okay na yan. Makakaraos din naman kami. Kahit sa live, kahit mukha kami katawa-tawa. Kasi yun yung best namin eh. Minsan binabali mo na natin ang Lord. Okay lang, makaraos lang, okay na yan. Di ba? Pwede na yan. Di ba? Even sa parang hindi tayo tumitingin na hindi natin binibigyan ng reverence. Yung mataas na paggalang ng ating Panginoong Diyos. Yung ito, kahit napapansin, may napapansin nga po. Ako yung napagsabihan ng ating isang pastor. Tayo po ay, sabi nga, ay anong tawag? Santosena, po? May natawa, may naglalakad, oras ng Santosena. Merong lalo na po yung yung ating triple amen. Di ba po? Minsan, triple amen talaga. Mas maririnig mo pa yung yung may nag-uusap. May nakakatawa. Diba? Minsan po, huwag po natin baliwalain po ang Panginoon. And the question is, yan ba talaga? Yan po ba talaga ang gusto ng ating Panginoon? Yung mga ganyang bagay po. Kailangan po, makikita niyo po yung scenario kanina yung sa picture po. Kaya po gano'n, na bigla po ginawa ni, wala po siyang kaabog-abog si Moises. Na sinabi niya na kagad na, Josue, mag-ipon ka ng iyong mga tauhan na magagaling. Kasi bakit? Naniniwala po ako na si Moises at ilang po kanyang mga tauhan is always connected with the Lord. Amen? Kasi pag connected po tayo sa Panginoon, alam po natin kung ano pong gagawin natin. At paano nga po ba tayo magiging connected sa ating Panginoon? Kailangan lagi po tayo na-connect sa Panginoon. We have to always connect ourselves to our Lord. Kaya nga si Moises, hindi na yung kailangan na parang agad, yung marami pa siyang gagawin, marami pa siyang iisipin, o mag-worry siya. Naku, anong gagawin natin? Susugurin tayo ng Amerikita. Anong gagawin natin? Napakarami niyan. Anong gagawin natin? Hindi. Dahil always connected siya sa Panginoon, alam niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Alam niya kung ano ang gagawin. Paano po tayo kung hindi po tayo connected kay Lord? Pag dumating po sa buhay natin, ang mga Amerikita, sa buhay po natin, nagkaroon po tayo ng problema in terms of relationship, in terms of financial, in terms of material thing. Minsan din na po natin alam ang gagawin. Dapat alam po natin ang gagawin. Kasi may mga bagay po na hindi po natin talaga ma-foresee. Hindi po natin makita basta-basta kung ano po yung darating po sa buhay natin. Hindi po natin alam na darating pa na itong problema ito sa buhay namin. Hindi namin pala hindi ko akalain na minsan na nagsasabi na bakit? Minsan natanong pa, bakit ba nangyari sa amin ito? Napiling ko daw kami. Pero if you are always connected with God, alam mo, kilala mo ang kapangyarihan ng Panginoon. At that moment, kahit dumating yan, katulad na nangyari kay Moses, alam nila ang gagawin. Magtitiwala sila sa kapangyarihan ng Panginoon. At makikita niyo, di ba yung moment ngayon na nakita? Kahit si Hur at saka si Aaron, nakita nila, no? Napansin nila, pag bumababa, natatalo, pag tinataas na nanalo. Kung makita nila yun, nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya alam agad-agad, kumilos sila at tinulungan si Aaron kasi nakita nila nandun ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya kanina sinasabi ko po, di ba? Minsan binabaliwala po natin ang ating Panginoon.
sa mga bagay na nabanggit ko po kanina. Pero yun po ba? Ang tanong, yun po ba talaga ang gusto ni Lord sa buhay po natin? Ang gusto po ni Lord, we are always connected lagi sa Kanya. Para pag dumating po yung ganung mga bagay sa buhay natin, ready tayo lagi. Hindi yung pag may kailangan lang tayo, at saka lang tayo connected sa Panginoon. Diba? Pag dumating na yung mga pagsubok sa buhay natin, yun, doon lang tayo connect sa Panginoon. Hindi po. Ang gusto po ng Panginoon sa atin, we have to always na kailangan na-connect tayo lagi sa Kanya. Kasi kung babagitin po, nakita po ang title po natin, kung babagitin po natin ang katagang battle belongs to the Lord, dapat connected po tayo lagi sa Kanya. Para alam po natin kung ano po ang mga bagay-bagay na dapat pong gawin natin sa buhay po natin in terms, pag dumating po sa buhay natin, ang iba't ibang pagsubok. Amen? Hindi po nawawala ang pagsubok sa buhay natin. Naniwala po kayo. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Kaya iniwanan tayo ng, sabi nga, ng makakasama sa buhay natin until last breath ng buhay natin. Nandiyan yan. Ano po yun? Ang banal na Espiritu na pinagkaloob sa atin. Yan po kasama natin. Kasi alam ng Lord, marami tayong takbuhin sa buhay. Si Pablo nga po, kahit nga po, sa hirap ng buhay, di ba, na pagiging apostol niya, sabi niya, tatapusin ko yung takbo sa finish line. Alam niya mahirap, pero nagpapatuloy siya dahil nakikita niya kung ano yung hangganan. Amen? Yeah. Alam natin kung ano yung hangganan ng buhay na ito na tatakbuhin natin. Ano man yung pagsubok, magkaroon man tayo ng malaking problema, pero sa hangganan po yan, sa dulo po yan. At pag wala na po tayong hininga sa buhay na ito, alam po natin, nandun tayo sa Panginoon. Diba? Baga sabi nga ay sa biro ay nasa atin ang huling halakhak. Amen? Wala dun sa kalaban. Amen? Hallelujah. Purihin mo, parang nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Because Moses is always connected, panalo po siya. Kung tayo po ay tunay na anak ng Diyos, tayo po ay mga Kristiyano, binago na ng Diyos. Yung favorite verse po, 2 Corinthians 5:17. Tayo na pagkaisa na sa Panginoon. So, yung parang, ang tingin sa atin, parang ano ba yung, parang lukaret ba? Di ba? Minsan napagkakabala tayo, kasi bakit? Kasi minsan, kaya tayo pagkakamalan, minsan parang, alam niyo po yun, parang sabi na, tingin nila parang imposible. Di ba? Kung titignan po natin yung scenario nung kila Moises, parang imposible manalo sila. Kasi may ibang klase itong mga militan to eh, ang sari-sari to eh. Di ba? Pero, posible, bakit? Kasi may kapangyarihan ng Diyos. Eh tayo sa ganun din po tayo. Di ba? Sabi na natin, gano'n na minsan natingin sa atin. Diba? Kasi yung perspektibo natin, yung mga bagay na imposible, pero posible, bakit? Kasi alam natin, kasama natin ang Diyos. Amen? Yung imposible, kaya maging posible ng ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi nga, sabihin mo, tawagin na, minsan tayo parang, loko-loko pero, loko-loko pero sa kabutihan, kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. Dahil sa tingin nila, minsan, yung perspektibo natin na imposible, parang akala nila, hindi pwede, pero posible yan. Bakit? Kaya nga po namatay sa krus ng Kalbaryo ang Panginoon para pagtagumpayan niya ang lahat ng bagay. Amen? Nagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat. It's a matter na lang kung paano po tayo mag-rely doon sa Panginoon. Yan, ito po yan. Sabi nga po, di ba? Yung perspektibo natin, baguhin natin. Kailangan yung perspektibo makalangit. Di ba? Ayan po yung favorite verse ni Elder Elil po. Kaya nakapag-isa na kay Kristo sa isang tao na bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao sa halip ito'y napalitan na ng bago. Bago na po. Ang perspektibo na natin, perspektibo na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen?
Kaya po nung sila Moises, hindi sila natakot, nag-alinlangan na baka masakop sila ng mga Amalekita. Dahil kilala po ni Moises, ang Diyos na walang imposible sa Kanya, you have to trust God. Si Moises po ay buong-buo ang tiwala sa ating Panginoon. Kaya hindi po siya nag-alinlangan, hindi po siya na takot na agad-agad pinatawag niya si Josue, di ba? Sige, sugod kayo doon, ako bahala, dito naman ako sa bundok. Tataas ko yung aking yung akong bahala dito. Yung kapangyarihan ng Panginoon ay nasa atin. Ang tanong po mga kapatid, yung tiwala po ba natin sa Panginoon ay buong-buo po ba? Amen. Buong-buo po ba? Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayan po. Ayan. When the time Moses was very tired and exhausted, holding the staff given by God, sabi nga Aaron and Hur approached him to help his hand and find the stone to seat him. Ito pong scenario ito, pinakikita po sa atin, there are times na meron po tayong difficulties in life, comes in a different ways. Sabi nga, and sometimes we feel exhausted. And we think to surrender, but there are people used to use by God to help. We need to trust God. Para English na, Tagalogin ko na po. Kaya, minsan po, in a different ways, dumarating po, Panginoon, sa ating buhay, yung mga bagay, sabi nga nagpapahirap sa buhay po natin, mga difficulties, in different ways, yung mga problema na dumarating sa ating buhay. But the sad things, sometimes, minsan, ang nakakalungkot po, we need help but we did not want to. Minsan ayaw natin. Minsan naroon yung pride natin na minsan ayaw tayong patulong. Minsan kailangan na po natin ng tulong. Minsan ganito po ang siste. Diba? Pansinin niyo po, si Moises nung tinulungan, di niya sinabi hindi, umalis kayo dito. Kaya ko to. Huwag niyo matulan. Sabi, tagal-tagal mo ng kausap ang Diyos. Kaya ko to. Pero hindi naman po ganun ang disenaryo. Siya po yung tinulungan, hindi po siya nagaganon. Minsan na system natin, huwag mo na akong pakialaman, kaya ko to. O kaya naman, alam niyo po yung mga matandang sabi, hindi, kaya ko to. Papunta ka pala, pabalik na ako eh. Minsan ganun din, yung mga minsan ganito, kailangan na ng tulong, ayaw pa natin tulong, baga vice versa. Minsan, may nakikita naman po tayo sa paligid natin na minsan, kailangan ng tulong. Minsan, pero patay mali siya lang tayo. Bahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan eh. Diba? O kaya naman sabihin natin, hindi, huwag yung tulungan niya, mamimihas ka. Pero hindi po yan ang pinapakita ng Diyos sa atin doon po sa sitwasyon nila Moses, Josue, Aaron at Hur. Hindi po yan ang pinakikita po sa atin. Diba? Sometimes po kaya minsan napipigilan tayo yung tumulong. Kasi minsan parang gano'n nga minsan, alam natin kailangan ng tulong pero hayaan mo na. Gusto niya naman yan eh. Kapag sabihan ko na yan eh. Pero yung pa rin ang ilan niya. Tsaka baka baka mamihasa ka eh. Baka mamihasa pag tinulungan mo. Kaya mo, kaya-kaya niya. Minsan naman, yung kailangan mo ng tulong, nahiya ka pa. Diba? Ayaw mo lumapit. Kasi may ego, may pride. Kahit hirap na hirap, meron ako nakausap na isang sabi ko sa kanya, yung problema mo, lapitan mo yung magulang mo. Sabihin mo sa kanila, ito yung sitwasyon na ito. Ayaw niya. Sabi ko, wala naman yung matutulong sa'yo kundi yung magulang mo.
Sabihin mo lang, maging honest ka lang, ito yung pinagdadaanan mo. Pero ayaw. Sometimes ganun po, minsan kailangan na natin ng tulong. Minsan parang ayaw pa natin kasi nagkaroon. O minsan nahihiya tayo. Minsan nahihiya, ano po. Pero hindi po yun ang pinapakita ng Panginoon. Ito po isa. Sa tatlong bagay po. 3 things to win the battle. Diba? We have to trust and acknowledge God's power. Moses truly connected to God and he knows Him so much. Kaya hindi siya nagdalawang isip na utusan si Josue. Ganun din ang tiwala niya at siya'y tumalima agad sa inutos ni Moses. Diba ganun din ang tiwala ni Josue. Siya'y tumalima agad, wala din siyang kabog-kabog, hindi siya nagreklamo. Sabi lang kay Moses, hindi siya nagsabi kay Moses na, teka, ba't ako papadala mo doon? Marami naman, bakit ako? Hindi naman siya na ganun. Pero dahil sa tiwala niya, una sa Diyos, pangalawa, kay Moses na leader niya, agad-agad po siya pumunta at sumunod doon. Si Moses po, kilala niya ang pinaglilingkuran niya ng Diyos. Amen? Tayo po kaya. Kilala po ba natin ang ating po pinaglilingkuran ng Diyos? Amen. Kilala po natin? Amen. Yan. We have to, kailangan voice out natin yan. To declare, nakilala natin ang Diyos. Amen? Amen. Kasi pag narinig yung boses na yan, ng kaaway, wala siya. Wala siya. Kilala namin ang Diyos namin, hindi mo kami kaya. Sana ko din po tayo when God command us to do what something. Huwag po tayo magdalawang isip. We have to trust the Lord, our Savior. Pag may gagawain dito po sa church, pag meron pong inutos yung ating pastor, whatsoever, trust and acknowledge the Lord. Amen? Amen. Kung meron pong inutos yung ating pong pastor, di ba? Ay sumunod po tayo, magtiwala po tayo sa Panginoon una. Pangalawa po, parang katulad po ng ginawa ni Josue. Kasi may mga leaders po tayo, si Moses po ay leader ni Josue. Talaga naman, sabi nga, agad-agad niya sinunod. Kasi una, sabi nga, hindi dahil sa ating pastor, kundi dahil nagtitiwala tayo una sa ating Panginoong Jesus. Pangalawa po, sa ating po mga leaders na narito, na kinakasihan po ng ating Diyos para po sa ating po gawain dito sa church. Amen po? Amen. At pangalawa po, yan. Number 2, seek and accept help. Una, first to God, second, to our, tama ba spelling ko? Mali. To our brethren, mali. Ha? Walang T, ayun. Sorry po, yan. Sana nga po yan. Alam nyo, nagpa-practice po. Yan, pakikorek po ang inyong pong lingkod pag meron mga, kahit po sa kasi po, kailangan daw mo practice. Parang, po sa ibang lugar po kasi, Yan po, una po, yan. Seek and accept help. Sabi nga, kung kailangan natin ng tulong, humingi tayo ng tulong. Pag kailangan natin tumulong tayo. Diba po? Una, sa Panginoon. Hihingi tayo ng tulong, una sa Panginoon. Pangalawa, sa ating po mga kapatid. Diba? Ganon din po, tayo tumanggap. Tumanggap ng tulong, una, sa Panginoon. Di ba, minsan yung tulong, binibigyan na nga yung tulong ng Panginoon. Minsan parang yun, baka ikaw pa tumatanggi. Mahirap yun. Yan. Second, doon, tumanggap din ng tulong naman. Kung may gustong tumulong at handang tumulong sa'yo ng mga kapatid, huwag ka lang, huwag naman nahiya. Hindi. Blessing po yan. Lagi po sinasabi sa asawa ko, lalo na po kami, kahit doon po, pag nagbibigay po kami ng blessing sa ibang tao, tanggapin niyo po kasi bakit po, hindi po iikot yung blessing na ibinigay po ng Panginoon. Amen? Kasi parang pinipigilan mo po, kunyari may nagbigay po sa inyo, nagbigay sa inyo ng blessing, ayaw yung tanggapin. Parang pinipigilan yung i-bless yung taong nagbigay sa inyo para umikot po yung blessing. Kasi iikot mo yan eh. Pag binigyan ka, ibig sabihin, na-bless ka, na-bless din po yung nagbigay. Ngayon,
Para umikot po yan, syempre, alam, maano mo na ikaw ay bless. Diba? Magiging cycle yun, ikaw naman ang ano, pag nakita mo, ikaw, mag-bless, ikaw naman magbibigay. Magiging cycle po yan sa loob po ng kalipunan ng mga Kristiyano. At yan po ay isa sa gusto po ng Panginoon. Yung nga po kanina, sabi ko, minsan bumabagsak na nga po yung ating buhay spiritual, magkakaroon po tayo ng sakit, nakakagawa tayo ng pagkakamali sa harap ng Diyos. Humingi po tayo ng tulong. Diba? Una po sa Diyos. Pangalawa po, doon po sa ating mahal sa buhay, sa ating po mga kaibigan. Yan po ang ating gawin. Minsan, ayaw pa rin natin lumapit sa Diyos. Ayaw pa rin natin itaas yung ating kamay sa Kanya. Tanda ng pagsupot pagkailala sa kapangyarihan ng Diyos. Pero lapitan po natin yung kapatid natin na alam po natin na makakatulong po sa atin. Alam po natin na siya po. Alam po na, kilala po natin na talaga pwede natin silang lapitan. Ngayon, kung hindi naman po makapagbigay ng tulong, huwag naman po sasama ang loob. Amen? Kumbaga magpasalamat pa rin tayo. Di ba? Pero at least we have to try na gano'n. Kasi kailangan yun po ang mangyari. Kasi isa po tayong, isa po tayong katawan. Kailangan po talaga nagkaroon po tayo, nagtutulungan po tayo bilang isang katawan. And lastly po, yan, ang pangatlo po ay, yan nga po sinasabi ko, we are one body in Christ. Malinaw po at makikita po natin ang pagkakaisa nila Moses at Aaron at Hur. Di ba? Makita niyo po paano sila nagkaisa in one. Sabi nga na isang malaking problema na dumating sa buhay nila, andoon po na nagkaisa po. Nagkaroon po sila ng kamay. They have the different tasks with one goal. Diba? Tayo po rito, may different tasks po tayo. May iba-iba po binigay sa atin ng Panginoon. May magkanya-kanya pong talent tayo. Meron po diyang, sabi nga, mga musician, singer, may teacher, merong attender. Diba? Meron sa, parang sa biro, Zimbabwe. Diba? Zimbabwe, diba? Ganun po. Pero in a different task, meron po tayo. Huwag po natin mamalitin yung mga maliliit na bagay na ginagawa po natin. Yung nga lang pong pag meron po tayo, isang nakakatuwa po na katawa ng puso, pag meron po tayo mga gawain ditong mga, feeding program, di ba? Meron pong nag-aabot. Yan po ay kasama po sa katawan po yan. Isipin po natin kung paano po natin pakakainin yung ating katawan. Paano po? Ano una? Kailangan ng pagkain po, Pag kailangan natin mabusog, kailangan natin kumain, kailangan natin ng pagkain. Ngayon, yung pagkain, paano mo pupuntahan sa tiyan? Kailangan ng kamay. Aabusin ang pagkain, ano po? Di ba? Siyempre, kailangan po talaga ng plato. Yan. Kailangan ng kamay po na kailangan niyang abutin yung pagkain para sa pumunta sa bibig. Paano na niya naman ngayong kukuhanin na aabutin yung kamay, yung pagkain, kung hindi naman nalakad si paa? Di ba? Kailangan niya lumakad para abutin niya yung pagkain para Ibig sabihin po noon, tayo po iisang katawan, kaya po yun ang illustration ng Bible, tayo po iisang katawan, may gamit po tayo lahat. Amen? Hindi po tayo basta nakaupo lang yan kasi ayoko po dumating yung panahon. Sabi nga, naalala niyo po yung sinabi ni Pastor Alan. Hindi ko po makalimutan yun, Pastor Alan, Baka po magaling sa langit ay puro puwet lang ang pupunta roon kasi siya lang yung diba? Kailangan po talaga, sabi ka, magtulungan po tayo as one bilang magkakapatid po. Sabi nga po, mapagtatagumpayan po natin ang lahat ng bagay po sa buhay po natin. Lahat po tayo dito ay mahalaga at may magagawa to win the battle. Hindi po tayo nilagay at dinala ng Diyos dito para umupo lang diyan, kundi makiisa sa katawan ni Kristo to win the battle in different
sa buhay po natin, sa iba't ibang nangyayari po sa buhay natin, ng mga pagsubok, kabigatan sa buhay po natin, andun po. Yan po ay kailangan po natin sa iyo, sa ating pong pamilya, sa ating pong mga mahal sa buhay, sa ating pong church. We are one body in Christ. Amen? Kailangan po natin yan. Diba? Sometimes po kasi minsan, nakakalungkot, minsan alam natin, minsan yung ating pong mga may nakikita po tayong kapatid na alam po natin, na nakikita natin physically na mayroong pangailangan. Sabi ko nga kanina, di ba nabanggit ko, minsan po ay parang nag-aano lang tayo. Parang nagmapatay mali siya tayo na kailangan na pala ng tulong, hindi pa natin natulungan. Hindi naman po ang tulong ay lagi po kasi baka po kasi naisip natin, lagi po parang pagkatulong ay kailangan po laging yung sinabi na sinenyas ka ni Lord Bill, parang laging pera. Hindi naman po ganoon. Kasi may mga tao po, may mga iba't iba po. Alam niyo po ako, nakakatawa po at nakakatawa po ng puso. Minsan nakakapag kami mag-asawa, nakakapag-share minsan doon sa mga minsan alam niyo po yun, bubuksan, napag-openan po minsan ng mga bagay-bagay sa buhay nila. And alam niyo po, ang kagandahan din po kasi yung nakikita mo na realize mo, mapalad pa rin po ako Panginoon. Kasi nung malaman ko pala ganito pala sitwasyon nila. Minsan di lang natin alam. Minsan kasi po tayo bilang mga tao, minsan alam niyo po, tayong tao minsan ang ano lang natin yung panlabas na minsan doon tayo bumabase kung ano yung nakikita natin, pero hindi po natin nalalaman behind ng kanilang buhay. Minsan ako humingi po ako ng tawad sa Panginoon kasi minsan sabi, parang minsan napupulaan ko siya, ano ko siya, pero behind pala doon, ang tindi pala ng ano niya, na buhay na pinagdadaanan na hindi namin alam mag-asawa. Diba? Na may pinagdaanan pala siyang napakabigat, kaya pala gano'n. Hindi ko siya na ipag-pray, hindi ko siya na kausap man lang. Minsan po sometimes ganun po ang nangyari. Diba? Pero tignan niyo po, yung pagkakaisa nila as one body in Christ, ano po nangyari? Sila Moises, ano po nangyari? Nanalo po sila doon sa battle ng Bida Amerika. Tayo ganoon din po. Aswell man kung may mga pinag-aano. Di ba? Pero hindi naman po doon acceptable ka. Hindi ako laging pera. Kasi hindi, para sinabi doon, baka kasi ganun na kagad inisip natin. Hindi po. May mga bagay, kailangan nila ng comfort, kailangan nila ng payo, kung paano maligaw, kung paano si Godwin, mga gano'n, si Godwin. Godwin lagi yung na example. Pagka may mga pinagdadaanan sa buhay sila na hindi natin alam behind their backs. Diba? Kaya minsan, wag natin behind their back, na kailangan natin sila tignan. Not only for this, for doon sa nakikita natin outside, doon lang sa kanilang buhay. Dahil hindi po natin alam. Amen? Amen. Ayan. At meron po ako sa ating panghuli ko na meron po akong mga ilang tanong. Ayan po. Medyo English na lang po yung tanong ko. Tatagilogin na lang po natin. Sabi nga po sa application po natin, are you actively fighting in the spiritual battle you face? Yan, aktibo po ba tayo na naman natin spiritually doon sa mga bagay-bagay sa buhay po natin? Kasi po ang laban po natin sa totoo, hindi po yan hindi po literal o physical. Ang buhay po natin, ang laban po natin ay spiritual na labanan po sa buhay natin to bilang mga anak ng Diyos. Amen? Do you have people who will support you when you are weary? May mga tao po ba sa paligid natin? May circle po ba tayo na alam po natin maaasahan po natin sa buhay po natin ito? Meron po ba? Meron, yan. Amen.
Sana po meron. Meron po dapat. At yun nga po ang sinasabi, tayo na po yung circle na yun eh. Na sinasabi, do you have people who will support you when you are worried? Ito na po yun, tayo po magkakapatid. Diba? Instead na tayo po ay magkagatan, magkaanuhan, dapat tayo po ay nagtutulungan. Amen? Amen. Are you supporting others in their battles? Yung po yung sinasabi ko kanina. Sumusupport ba tayo pag gano'n? Hindi po laging pera. Ito yung mag-alala. Hindi po pag kinamusta ka, parang alam sa Facebook, no, pag kinamusta, ang sagot eh, alam mo, hirap din ako eh. Yung kagad ang sagot, ano? Kasi akala, pag ano na kamusta, pag ano, yung kagad na hindi po. There's so many different, no? Parang iba't ibang pinagdadaanan po ating po mga kapatid. Kaya kailangan po nila yan. Kailangan po nila talaga ng makakatulong po sa kanila in their battles. How can you be more submissive to God's authority in your life? Yan. Paano talaga tayo very submissive dun sa authority ng Panginoon. Katulad po ni kaya nagsubmit siya dun sa authority ng Panginoon. Umakyat sa dito tayo araw. Dito tayo sa bundok. Tayo naman dito. Kasi alam niya mo siya sa kapangyarihan. Kaya kapag may dumating na ganyan, taas natin na kami sa ating Panginoon, dalawang kamay. Taas natin, Lord! Days namin kaya! Kasi wala kami kakayahan. Kundi ikaw lang, Panginoon, yung kapangyarihan mo. Sabi nga po, battles belong to the Lord. Amen? How can you work as one body in Christ with other believers to win for God? Yan po yung huli. How you can work. Paano tayo mag-work as one body in Christ. Amen? Purihin po ang Panginoon. This morning, sabi ng Panginoon, battles belongs to me. Ano man po yung pinagdadaanan po namin sa buhay nito. Amen? Tayo po ito ngayon lahat. Purihin po ang Panginoon. Minsan talaga, nandun po. Minsan parang susuko tayo, ayaw na natin. Diba? Parang natitigilan tayo. Pag may mga dumarating na hindi natin inaasahan sa buhay natin ito. Maraming bagay na dumarating sa buhay po natin na minsan nakala natin walang solusyon, wala nang tayo magagawa. Pero sabi po ng Panginoon this morning, sabi nga yung battles natin ay sa Kanya, hindi po sa atin. Sabi nga, bibigyan tayo ng lakas. Sa ating pong team ngayon, sabi nga, strengthen in faith. Tayo po'y palalakasin ng Panginoon sa ating pananampalataya sa buhay po natin ito. At yan po ay hindi po yan haka-haka. Hindi po yan kwento-kwento. Kundi po yan ay tunay na mga pangyayari sa buhay po. Nanganak na pong mga mahal ng palataya. Until now, at hindi po yan magbabago. Yung pangako niya ng Diyos sa buhay po natin. Na tayo po'y sasamahan niya until the last breath of our life. Sasamahan niya tayo in a different ways. Sa mga iba't ibang pagsubok sa buhay natin ito. Marami po ako nakakausap, marami na po ako na nahirapan sila sa buhay nila. Hindi nila alam kung paano na nila lalampasan. May mga kapatid po tayo na parang ayaw na nila. Suko na sila. May mga kapatid nga tayo na parang ayaw ko na mag-ministry. Pero hindi po. Ang pangako po ng Diyos sa buhay po natin na hindi po yan magbabago mula noon hanggang ngayon. Sabi ko nga, until the last breath ng buhay natin,
sasamahan po tayo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Tayo po manalig. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Sa buhay na ito, Panginoon, na iba't iba man po, Panginoon, yung aming naranasan. May iba't iba po kami, Panginoon, na dinadaanan sa buhay po namin ito. Pero hindi ka po nagsasawa na kami po samahan. Ipakita mo, Panginoon, yung kapangyarihan sa buhay po namin. Ang iyong kapangyarihan na hindi nagmaliw, Panginoon. Nalalampasan po namin sa buhay po namin ito ang mga sigalot, Panginoon, ang mga kabigatan dahil sa kapangyarihan mo, Panginoon, sa pagsama mo po sa aming Panginoon. Kaya Lord, patuloy namin dalangin. Huwag mo po kami lampasan, Panginoon, sa buhay namin ito habang kami nabubuhay sa lupang ito, Panginoon. Huwag mo po kaming pabayaan, Panginoon, na anumang takbuhin ang buhay namin ay dalangin namin na lagi kang nariyan, O Diyos. Kaya Lord, una dalangin din namin, Panginoon, sa aming po mga pastor, sa aming po mga leaders, and throughout all the members, Lord, ng church nito, this family, Lord, ay patuloy, Panginoon, na kami po ay samahan mo. At patuloy, Panginoon, ilagay mo sa aming isipan, Panginoon, na lagi kami magtiwala sa iyo, Panginoon. At lagi kami umasa sa iyong kapangyarihan na hindi mo nagmamaliw. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. Thank you, Lord. Sa inyo po ang kapulihan. Ito po kami sa magdalangin sa tanging pangalan po, Panginoon Jesus. Amen and amen.
sa 2 Corinthians 9:7, sabi dito, bago tayo manalay, sabi dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, kapagkat iniibig ng Diyos ang namibigay ng may kagalakan. So, salamat sa Panginoon sa versikulo na sinasabi dito na sabihin niya, magbigay ang bawat isa na may masaya sa tukto ng Panginoon na magbigay ang bawat isa sa atin na may masaya ang puso. So, manalangin po tayo sa ating offering. O Diyos naman namin manal at pagkapangyari sa lahat. Sa bagay ko at o Diyos ay patuloy kaming lumulog, lumalapit sa iyong mahal na presensya. So, salamat sa pagkataon na pinagkaloob sa amin sa bawat isa. Sa araw na ito, Panginoon, na kami ulit nagkasama-sama sa bayan pananambahan. Una-una, Panginoon, ikaw ang purihin, pasalamatan at nakilain, Panginoon. So, salamat din, Panginoon, sa mga salita na aming napakinggan sa oras nito. Ang salita mo, Panginoon, ay nagiging kalakasan, Panginoon, ng aming buhay. Lalo, Panginoon, sa aming spiritual na bahagi na aming buhay, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nakakain, Panginoon, ng salita mo, Panginoon, upang kami, O Diyos, ang kawasa sa amin, lumakas ang aming pananampalataya, pananalig sa iyo, Panginoon, bilang ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng lahat ng iyong mga pagkailangan. Lord, papalain mo rin, Panginoon, ang mga kaloob na pinagkaloob sa bawat sa amin, Panginoon, sa aming mga kapatiran, sa mga tayo sa tubig, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang mamunguna. Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa amin, Panginoon, ng mga pagpapala, Panginoon, sa mga bagay na pinagkaloob mo, Panginoon, sa bawat sa amin. Kami, Panginoon, ay binigyan mo, Panginoon, sa pagkaloob nito, Panginoon, dahil una, ikaw, Panginoon, nagbigay sa amin, Panginoon, kaya kami doon, nakapagbigay kami, Panginoon, dahil binigay mo, Panginoon, ang lahat ng pagpapala sa iyong buhay. Panginoon, maraming salamat sa araw nito, Panginoon, sa pagkataon na pinagkaloob mo. Pagkaloob mo, Panginoon, sa bawat sa amin. Namin purihin, Panginoon, at nagilain. So, umaga ito, Diyos, dalangin mo si Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And good morning po sa ating lahat. Tayo naman po ay dadako sa ating mga announcement. So, ang ating pong schedule tuwing Sunday, Adult and Youth Sunday School, tuwing 9 a.m. to 9:30 a.m. Ang Sunday School Kids naman po ay starts ng 9:30 a.m. At ang ating naman po worship proper ay 9:30 a.m. to 11:30 a.m. At meron din po tayong prayer meeting every Wednesday. Nagsisimula po siya every 6 p.m. po. Then, ano pa pong ibang announcement? Yan, mamaya na din po pala ang ating Festival of Praise na gaganapin po sa Banay-Banay Elementary School. 5 p.m. po yung opening at mag-start po siya ng 5:45 p.m. So sa lahat po ng kasama, yung mga ticket daw po ay na kay Tita Tess. Siya daw po ang magbibigay. Ay, na kay Ate Lorby pala. Sige po, lahat po ng mga kasama, may ticket po mamaya. May po po mga announcement. Ay, yung mga wala pong ticket, pwedeng mag-walk-in. Tapos, pipila lang daw po. Okay lang yun, makakapasok na po lahat. Pastor, may iba pa po. Nga pala, kahapon, nagpunta kami sa seminar. Ang aming driver si Pastor. Bali, 5 kami. Sila si Roman, si Saldi at saka si Ferdi at saka si Inan. So, maganda yung kung minsan, dumadalaw tayo sa mga seminar tulad ng pinuntahan namin kahapon. Yung seminar ko kasi pinuntahan namin kahapon tungkol sa mga pagdala ng Bible study sa pag-teaching. Marami kaming natutunan doon sa seminar kahapon. Ito lang yung nakakuan din, yung nagtuturo din sa amin kasi hindi siya pastor, parang katulad ng leader. Kaya yung tanong si pastor na tinatanong hindi nasagot masyado. Dahil hindi kasi ang pastor, hindi siya nag-aaral ng theology. Pero kakabuhan talaga, maganda yung umatin tayo sa seminar. Una-una, makatulong sa atin tulad na sa amin pagturo dito, makakuha kami ng dagdag ng alaman sa mga seminar, katulad ng seminar na yun. Pero napakaganda. Kaya sabi ko, i-encourage ko ang iba kung ginawa yung mga seminar, katulad sa mga yun, sa mga kabayan. Atin tayo parang hindi lang yung sa ayusan natin, kundi sa kabutihan natin lahat na matututo tayo sa
salita ng Panginoon sa pamagitan ng mga seminar na nadalo natin. Kasunod pa ng mga darating pang panahon. Kaya, salamat kami dahil apat na kami, 5 maliit pastor sa pastor pang aming driver. Salamat sa Panginoon. Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritu Nanay, ang mga taong inanay, at ng buong kalamitan. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Now, all glory to God who is able to keep you from falling away, and will bring you with great joy into His glorious presence without a single fault. All glory to Him who alone is God, our Savior through Jesus Christ our Lord. All glory, majesty, power, and authority are His before all time and in the present and beyond all time. Amen and amen. Yahweh,